Sa mga nagtatanong, ito mga kababayan. Sa mga nagtatanong kung bakit pinagbigyan si Sarang mag-travel sa kabila ng nabulgar ang kanyang bilyones, no? Mga kababayan, umaingay nga. Bakit daw pinagbigyan, mga kababayan? So, ang sagot dito, bakit hindi nyo pagbigyan? Makukulong na nga, makapag-travel pa ba yan pag nakulong na? Pagbigyan nyo naman, kayo mga kababayan, ang sama-sama ninyo. Ang sama-sama nyo kay Sarah. Pagbigyan nyo naman, kahit ngayon lang, huli na lang pang, Diyos ko, huling travel na lang niya yan pag nakulong yan. Diba? Hindi na makapag-travel yan. Diyos ko, pagbigyan nyo naman, kawawa naman yung ali. Alam nyo naman na, di ba yan yung pampalipas oras niya? Pain reliever niya yung pag-travel. Diyos ko. Pagbigyan nyo na. Ito mga kababayan. Sabi nga ni Vice Ganda, ayan pakinggan nyo. Sinong original singer na hinahanap-hanap kita? Hinahanap-hanap kita. Sino daw? Eraserhead is wrong. Hinahanap-hanap kita ni Harry Roque. Diba? Sinong original singer ng hinahanap-hanap kita? Eraserhead, wrong. Ni Harry Roque. Ay, nako. Hindi siya yun. Sino kumanta ng Bawal Lumabas? Bawal lumabas. Bayani or... Ay! No! Bawal Lumabas by Saldi ko. Diba? Bawal lumabas by Saldi ko. Sino ang original singer ng kantang Hawak Mo Ang Beat? Hawak Mo Ang Beat by Jinky Luistro. Hawak Mo Ang Beat kay Jinky Luistro. Paano naman yung sino ang original na kumanta ng kantang Huwag Kang Sumipot? Huwag Kang Sumipot by Inday Sara. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito pakinggan natin ang sagot ng palasyo. Kung bakit pinagbigyan nila ng last minute. Actually mga kababayan, pinaliwanag po ni Yussi Claire Castro na dati pa pala itong si Sarah pinagbigyan na mag-travel every last minute pala. Halimbawa, nag-request siya ngayon, papipirmahan yung request niya. Ngayon mga kababayan, halimbawa ang lipad niya 15, 14 pinipirmahan na. So kung ang lipad niya ay 20, 19 pa lang pinipirmahan na. 'Di ba? Hawak ni Trillanes ang bank account ni Lustay. Ayan, yung tagu-taguan si Bato. Sige, lumabas ka na doon. Wait lang po ha. Bakit ka lalabas? Hoy, bukas ba yung pinto dyan? Bukas yung pinto? Isara mo kayo lalabas si Ningning. Yan ka lang, Ningning ha. Hunging! Hunging daw, hunging! So ngayon, mga kababayan, sabi ni Ma'am sa Sally Rugay, Ken, tahimik si Basti ngayon. Baka walang gig. Baka walang gig. So ito mga kababayan, pakinggan natin yung buwelta ni Yussi Claire Castro. Ganyan ba gusto niyang palabasin? Wait lang ha, may ads lang mga kababayan. Buwelta ni Yussi Claire Castro. Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to,
Hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority at Oh, 'di ba? Binulgar na ni si Claire Castro. Bakit si Sara nagreklamo na tsaka inaprubahan last minute? Lagi naman daw last minute siyang inaaprubahan. Noon-noon pa man. At ever since sa lahat ng hiling niya, hindi naman siya tinanggihan na bawal siya mag-travel. Pinagbigyan naman siya lagi at laging last minute nga ang confirm. Oh. So ano problema ni Sara? Dahil ba nasabihan siya ng sambayan ng Pilipinong tatakas na yan? Kaya biglang urong? Oh, yun yung rason mga kababayan. Alam niyo yung kasinungalingan ni Sara, no? Tagos hanggang nguso. Totoo yan. Tagos hanggang nguso. Lagi naman pala siyang pinagbigyan. Wala naman siyang travel na hindi siya pinagbigyan. At lagi siyang last minute pinapayagan. So bakit nagreklamo siya ngayon? Kasi maraming taong nagsabi, maraming Pilipinong nagsabing tataka siya. Kaya niya inurong at nagdrama ang gaga. Nagdrama na ang sabi, baka daw may gagawing masama sa kanya. Putang ina, anong gagawing masama? Siya nga yung nagbanta. Gawain ba ni Marcos ang pumatay? Di ba gawain ng tatay niya yung pumatay? Bakit kay Marcos nila iba to? Ma'am Ami Campbell, hilo po. Magpipiling biktima ka na ngayon? Inday? Pagkatapos sabihan ka ng sambayan ng Pilipino na tatakas, kaya inurong mo yung layas mo? Di ba? Kita mo yan? Kaya, kasi mga kababayan, doon kasi sa kumakalat ngayon na pagkatapos ng confirm ng AMLAC sa kanya sa 6 billion na pera, ay ang reaksyon ng tao, tatakas na yan. Magtatago na yan. Lilipad na yan. Tapos magulat tayo, nabalitaan natin na lilipad nga siya ngayong araw na to. Biglang inurong. Kasi ang sabi, bakit daw isinapubliko ang flight niya? Bakit? Private citizen ka ba? Ma'am Ami Campbell, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much. Bakit daw isinapubliko ang flight niya? Bakit? Private citizen ka ba para hindi malaman? Tanga, sinahuran ka ng taong bayan kaya dapat lang malaman namin kung saan ka pupunta kasi pera namin yung pinamamasahin mo. Okay lang naman na hindi mo sabihin kung saan ka pumunta kung hindi ka vice president. Tanga, public servant ka, utusan ka namin. Slave ka namin. Dapat nga hampas-hampasin ka namin at palu-paluin para gumalaw ka eh. 'Di ba nakita nyo yung mga utusan doon sa Egypt? Pinaglalatigo para gumawa ng pyramid. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, yung seguridad daw niya mapapahamak kasi isinapubliko daw ng Malacanang. Malamang public servant ka. Hindi mo po pwede itago-tago yan. Paano kung mag-flight ka doon at hinakot mo na yung ninakaw mong bilyon? Hindi din namin malalaman. Di ba? Tanga-tanga pala to eh. Ewan ko ba? Abogado ba talaga yan? 80% ba talaga pa ang grado niyan? Parang hindi man tugma sa 80% yung kanyang kinikilos. before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure for security purposes daw po. Ano po masasabi ng palasyo? Secure. Ano daw? Siya po ay isang public servant. Di ba? Hindi po siya pribado. Di ba? Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. Di ba pag sinabi mong public servant ka, dapat nilalatigo ka? Kasi di ba sa Egypt nakita niyo yung mga tao doon na servant nila? Di ba pinapakain sila? Sinasahuran nga yun sila. Di ko alam kung sinasahuran yung mga nasa Egypt na nagtatrabaho ng pyramid. Di ba pinaglalatigo kung hindi gumagalaw? Di ba dapat kapag servant, kapag hindi ka gumalaw ng ayos, di ba lalatiguhin ka? Servant nga eh. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya ay isang public servant. Tama! Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig.
Ito naman si Yussi Claire, grabe naman ka-savage to. Kung yun ang gusto niya, at hilig niya ang bakasyon, ibigay ang hilig. Ano na? O diba? Ultimo ang palasyo, alam na yung hilig ni Sara, world tour. Oh, sanay na tayo, mga Pilipino. O kahit mga DDS, alam nyo yan eh. Alam nyo ito mga DDS, sasabihin na naman nila yan. At least nagbakasyon, hindi pera ng gobyerno ginamit. O putang ina, hindi pera ng gobyerno, pero pera natin yung ninakaw niya. Diba? Pera yan na galing sa droga. Yan na naman ang, sabi ko nga, yung 51 billion ni Polong, questionable. Ang sagot ng mga DDS, barya lang yung 51 billion. Ha? Barya, 51 billion? Wala ka nga 1 million sa bangko, tangina mo ka, sampalin kita ng kaliwa kanan, makikita mong luwa yung mata mo, animal ka. Diba? Yung 51 billion ni Polong, questionable. Ang sagot ng DDS, barya lang yan sa ninakaw ni Marcos. Putang ina, barya lang yung 51 billion. Tangina nyo. Wala nga kay pambili ng cellphone na iPhone 17 Pro Max 1 terabyte. Tapos sabihin, barya lang. Ay, untog ko yung ulo mo, nang lalabas yung kunti mong utak, animal ka. Barya lang. Tapos ngayon sa travel ni Sara, sasabihin nila, bakit hindi papayagan? Pera naman ni Sara ang gagamitin, hindi naman pera ng gobyerno. Tanga, pera mo yan, ninakaw niya. Diba? Ayan ang sagot ng mga DDS. Bakit hindi papayagan? May karapatan naman si Sarang magbakasyon. Pera naman niya ang gagamitin. Pera na niya ang ginamit, pero galing yan sa nakaw. Hindi natin alam kung galing yan sa tax ng Pilipino o di kaya galing sa droga. Paano yung mga security guard niya? Paano yung mga bodyguard niya? Sinong gagastos doon? Si Sara? Diba? Blue Butterfly, hello po sa iyo dyan. Sinong gagastos ng mga bodyguard niya? Si Sara ba? Magugulat na lang tayo niyan pag check ng COA, nandoon na naman 7 million na naman yung pamasahe. Putang inang 7 million na yan. Tapos napakaraming Pilipinong natutulog sa kalsada, walang kinakain. Pero sa bodyguard mo may 7 million. Biruin mo, sasama ang bodyguard. Imposible naman yung bodyguard hindi kasama yung ano niyan, mga anak o asawa niyan. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary. Wala naman siyang whole departure order eh. So, yun lamang po. Pagka ang vice presidente naman ang humihiling, hindi naman niya tinatanggihan. Diba? So, hindi po siya dapat issue. Diba? So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request. No? Biruin nyo meals, transpo, lodging ng security niya galing sa tax natin. Kapalmoks talaga, di ba? Tapos sasabihin ng mga DDS, hayaan nyo si Sara magbiyahe, pera naman niya ang ginastos. Hindi nyo nga alam kung tax nyo yung ninakaw niya, sa confidential fund galing eh. Tapos magugulat pa kayo dyan, yung mga bodyguards niya. Lahat nun, ano? Diba? May pocket money pa yun. Tapos i-hocus-pocus na naman yung ticket nun. Yung nakalagay sa ticket, 100,000 back and forth. Tapos doon sa hocus-pocus na naman na gagawin na naman lang resibong peke dyan, lalagay naman ng 200,000. Putang inang yan. Ayan na naman yung ayan na naman yung resibo nilang ultimo nga, yung pangalan, walang death certificate, walang birth certificate. Hindi natin alam Baka yung mga resibo na naman yan, may pakapi na naman yan. Ay, nako. Hindi na tayo nagtaka, gawain nila yan noon pa, 2016 hanggang ngayon. Di ba? Hindi na tayo magtaka, gawain na nila yan. Yung resibo na naman na puro acknowledgement receipt na naman. Ay, lose. They expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice President? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Diba? Yun ang sagot ni Yussi Claire Castro at tanong, bakit nagbago ang isipan niya? 6 billion question yan. Bakit biglang umatras? Bakit hindi tinuloy?
Kasi nasabihang tumakas. 'Di ba? May delikadesa pa rin pa naman pala. May kahihiyan din naman palang natitira kahit papaano, no? Hindi tinuloy yung flight. Tapos yun nga lang, nahuhulog na biktima siya. Lagi naman palang ganyan ang desisyon sa kanya. Every last minute naman pala siyang inaprubahan. Halimbawa, flight niya bukas, ngayong gabi na to, approve na siya. Oh, bakit nagreklamo siya? At bilang seguridad daw sa kanyang flight, dapat hindi daw sa publiko. 'Di ba? Dapat hindi daw isa publiko itong mga flight niya. So bakit hindi? Hindi ka naman private citizen. Bakit hindi ka ba politician? Dapat lahat ng kilos mo malalaman namin kasi bakit? Sinasahuran namin yung mga bodyguard mo kung ano mangyari sa iyo, di walang saysay pala yung tax namin na binayad para ipampasahod sa bodyguard mo. Bakit hindi mo ipaalam? Kung gusto mong hindi privado ang flight mo, mag-resign ka. 'Di ba? Kung gusto mong privado at hindi isa publiko yung biyahe mo, mag-resign ka para maging private citizen ka. Oh. Ang tanong lang, bakit ayaw mong sa publiko ang flight mo? Kasi kapag tumakas ka, malalaman ng tao kung saang bansa ka lilipad, saang bansa ka dumaan. Ganun ba 'yon? Kaya ayaw mong isa publiko kasi kung tatakas ka, hindi malalaman ng sambayan ng Pilipino kung saan ka naglipad-lipad. 'Di ba? Ganyan-ganyan ang estilo nila eh. 'Di ba nabuko na nga ni Trillanes si pulong niya noon, 17 country nilagay, pero ang totoo 3 lang. 'Di ba? Sinasadya nila 17 country na bansa ang liliparan niya. Oh, pero ending 3, 2 lang ang totoo. Tapos biglang binawi ni Pulong, 3 bansa nga lang pala talaga. Di ba, mga kababayan? Diba, ganyan sila kasinungaling. Manipulator talaga ang ginagawa nila. Nabisto kasi ni Trillanes nung biruin nyo, 17 country ang flight, di ba, Ma'am Rosana Ragudo? Tapos sabi ni Trillanes, niwala ka dyan 17, 3 lang yan, 2 ang totoo dyan. Di ba, biglang binago. Di ba, Ma'am Ami Countbill? Ay, Diyos ka. Sabi nga niyo si Claire Castro, pagbigyan ang hilig na world tour. Wala namang ibang ginawa yung hindi mag-travel. Diba? Ay, nako. Diyos mio, Marimar. So, yun lang mga kababayan, yung ating reaksyones no, sa mga oras na ito. Hindi ko na masyadong habaan yung ating tinatalakay, yung ating diskusyon, yung ating mga kinakalkal na balita at nireaksyonan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Ami Countbill, nako, another 20. Ayun, maraming salamat talaga, Ma'am Ami Countbill. Oo, ngayon ko lang naranasan yan, medyo malaki. Diba? Oo, maraming salamat, Ma'am Ami, sa iyong pangalawang palipad. Thank you so much. Nako. Pero ngayon mga kababayan, bago ako mag-end, nagsalita na po pala si Mama Leni Robredo na buo na ang desisyon na hindi siya tatakbo sa national position. So, Risa Hontiveros. Pero, ako, ganito mga kababayan. Bago ako mag-end, bigyan ko kayo ng detalye. According sa nakalap ko, na chismis. Chismis to, hawag paniwalaan. Sabi ni Mama Leni Robredo, buo na daw ang kanyang desisyon na hindi siya tatakbo pagka-presidente sa 2028 kasi ayusin niya muna ang naga. Tapos, di ba ang nagpapaalam ngayon si Risa, si Senator Risa, na tatakbong presidente. Pero may big twist daw eh. Parang si Sentry yata ang tatakbong president, si Risa at ang vice. Hello! Yun ang narinig ko chismis lang. Huwag paniwalaan. Yun ang aking narinig na napakalaking twist. Si Trillanes daw ang magpresidente, si Senator Risa daw ang mag-vice. Yun ang aking narinig. Huwag paniwalaan, chismis yan. Walang proof. No, pero narinig lang, haka-haka nila.
Yun ang aking narinig. So, huwag niyong paniwalaan, chismis lang. Big twist daw yan. Sentry for press, Risa for vice. Yun ang aking narinig. Hala. Basta. Naku, malaking ano to. Tapos ang ka-line upan niya dyan, General Torre. Sabi, i-appoint si Sentry Trillanes sa DILG. Pwede naman. Wala namang problema, Ma'am Elena Garcia, kung mag-DILG siya this coming May. O, kapag 2028, resign siya bilang DILG, takbo siya president. Kasi pag nag-DILG yan, nako, sunod-sunod talagang maaresto lahat. Yan ang kinakatakutan ng mga DDS pag naging DILG Secretary si Trillanes. Ha? Yan ang kinakatakutan. Sabi ni Ma'am Sen Zamora, mga pinklawan na naman. Ako naman, wala naman akong problema sa mga pinklawan. Pero admitted ako noon na binababoy ko sila kasi nga nabudol ako ni Digong. Napaniwala ako na sila ang masama at si Digong ang mabuti. Pero hindi ngayon na na-realize ko at na-research ko isa-isa sa lahat ng mga pinklawan or liberal politician, ni isa sa kanila wala ko nakitang nag-corrupt. Wala ko nakitang may ginawang korupsyon. Nakulong man pero may mga pinaglalaban. Nakulong man dahil pinaglaban ang anti-corruption. Nakulong man dahil binangga ang higanting si Digong. Yun ang pagising sa aking diwa. Si Laila de Lima, kinulong nila, ending nakalaya dahil sa mga tanim na ebidensya. Si Trillanes nakulong dahil sa nakikipaglaban sa korupsyon ni Gloria, hindi kay Digong. Tapos ilang beses mang diniin, minsan binawi na ang amnestiya, hindi nakalusot kasi nga si Trillanes ay lumalaban. 'Di ba? So kung gusto nyo, kung ayaw ni Mama Leni, kung si Sentry ang tatakbo, nako, malaman ko lang talaga na tatakbo yan ay gusto ko na talagang magpa-picture personal. Gusto ko na talagang lumapit, Sentry, selfie naman. Ay, nako. Alam niyo, gusto ko makita sa personal talaga si Congresswoman Laila de Lima at Senator Risa Hontiveros. Yan ang gusto ko talagang makita personal. Yan ang gusto kong makita, sa totoo lang. Gusto kong sabihin, bakit ang tatapang ninyo? Pwede bang humingi ng konting dugo? Di ba? Ang tatapang nila, sa totoo lang. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Chismis lang yan ha. Yan ang big twist.